10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning po! Magandang umaga po sa lahat. Ohayou gozaimasu! Sa mga nandito sa online at sa mga nasa onsite, pati po natin bawat isa. Good morning po! At pati natin ating Diyos na makapangyarihan. Good morning, Lord! Nagsama-sama po kami magpuri ngayong araw na to. Because you are so good. You deserve all the glory, Lord. You said in Psalms 113, verse 2, blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore. Hey. Let's clap our hands with the Lord. We deserve it. Let's sing. Blessed be your name, the land that is plentiful, the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, when found in the desert place, go walk through the wilderness. Blessed be your name. Come on, every blessing. Every blessing you pour out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Come on, let's say, blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing. Every blessing you pour out, I
the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Once again, let's sing, blessed be. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take away. You give and take away. But my heart will choose to sing, oh Lord, blessed be. You give and take away. You give and take away. You give and take away. But my heart will choose to say, oh Lord, come on church, sing it out. You give, sing it out. Oh, you give and take away. You give and take away. But my heart will choose to say, oh Lord, blessed be your name. Blessed be, blessed be. You deserve it all. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Hallelujah, we praise you, Lord. We give you all the praise and glory. We shout your glory, Lord. Your praises, for you deserve it, Lord. Palakpakan natin, Panginoon Diyos. He is a living God and He is so powerful. It is the means of us. Amen. Brothers and sisters, marami tayong pagpapasalamat sa Panginoon. And kulang ang oras kung ito'y bibigkasin natin yung mga bibig. Pero one thing is sure, na ang pagmamahal niya hindi nagbabago. Hindi niya tayo iniwan kailanman. At ang kanyang biyaya ay lagi nandyan kahit tayo lagi nagkakasala, nagkakamali. Mismong tayo lumalayo sa Kanya. Pero ang presensya niya ay hindi nawawala sa atin. That is our privilege. We are called sons and daughters of Christ. Kaya magpasalamat tayo sa Kanya. Buksan natin ating mga puso, ating mga isipan, ay itoon lamang natin sa Kanya. His grace is sufficient for us. And His love is never failing. This song is our own composition. Sama-sama natin itong awitin para sa Kanya. We deserve it all. Wide is your mercy and your grace. Deep is the love you have for me. No mind can fathom, no mind can fathom, and none can compare. How great is our God. Can it be that you, my God, who died for me? Thank you, Jesus, for me to live with you eternally. Words are not enough to describe the wonders and miracles you've done. But with all my heart and my soul,
I worship you, my Lord Jesus. How great is our God? How can it be that you're my God who died for me to live with you eternally? Now I am free. Now I am free to live for your glory, Jesus. And now we'll say your praise Come on, let's sing how we live. I will live. Let's declare. I will live in the house of the Lord forever. And I will sing like David did, and I will dance in the presence of the Lord forever. And I will bless, and I will praise, for there's no greater than the name of Jesus. And I will shout, I will proclaim, Jesus Christ the King will reign forever. You reign forever, how can it be? Oh, how can it be that you're my God who died for me? Thank you, Lord, for me to live with you eternally. Now I am free. Now I am free to live for your glory, Jesus. And now we'll say your praise forever. We'll say it again. How can it be? How can it be that you gave your life for me? For me to see your eternal glory with everything, with everything. I give you all the glory, Jesus. And now we'll say your praise forever. And I will say, and now we'll
church, let's sing it out. Bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand, Lord, forever. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, let's sing it again, verse 2. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, and I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I stand. Nothing compares to the promise. Oh, nothing compares. Nothing compares to the promise. Nothing compares to the promise. Hallelujah, Jesus. Shout to the Lord from our bottom of my heart. Isigaw natin na siya ang ating Diyos, buhay at makapangyarihan. Sa araw pong ito po ay ipapakita po natin na siya ang tunay, makapangyarihan, walang iba, walang katulad ang ating Diyos. Nag-iisa lamang. Sinabi kanina ng ating kanta, blessed be the name of the Lord, for this time, forth, and forevermore. Palagi lang natin siyang sinasamba. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, mga problema, circumstances, struggles, pero mananatili pa rin tayong matatag dahil sa kanyang pangako. He never leave us nor forsake us. Alalahanin natin ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa kabutihan mo at pagmamahal mo sa amin, Panginoon. At kanina ang
how can it be? Sabi sa Hebrew 2:3, paano kaya tayo makapagliligtas kung hindi natin pinapahalagahan ang dakilang kaligtasan na ibinigay natin sa atin. Kaya ang dapat natin gawin, kung ano yung ating napakinggan, kung ano ang ating naririnig, kung ano ang ating nababasa sa Biblia, kung ano yung tinuturo sa atin, ayan po yung ating pagbulay-bulayin araw at gabi. Yan po ang patunay na makamit natin ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Pahalagahan po natin. Kaya bakit tayo naririto ngayon? Para siya ay aalayan natin ng ating mula sa ating puso. Naaawitan natin siya with pure heart, genuine heart. Dahil siya ay dakila sa lahat. Napakabuti mo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. For the whole week. Tapos na ang July, ngayon August na. Sa kabila ng mainit na panahon. Pero Lord, dahil nga ang iyong banal na Espiritu ay nananahan sa amin, ay kaya namin ma-overcome lahat ng mga pagsubok na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Ang tanging gawin namin ay mag-focus lamang kami sa iyo. Ang salita mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay buhay, nagbibigay ng pag-asa. Kaya salamat, O God, sa araw pong ito. Purihin natin siya at sambahin at pasasalamatan. Sisigaw natin mula sa ating puso na siya ay Diyos natin. Wala nang iba tayong pupurihin, kundi ikaw lamang, O Diyos. Maraming salamat. Kaya Lord, sa araw pong ito, ang mga mag-exhort, pagpalain mo, ingatan mo, every word by word na lumalabas sa kanang bibig, may power, authority, deliverance, cleansing, kung ano man, Lord, kabigatan sa puso namin, ay mawala, O God. In the name of Jesus, lukuban mo sila ng banal mong Espiritu, O God, sa lahat, kung ano man ang kanilang i-exhort ng mga kabataan itong araw na ito. Salamat, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah. Purihin ka namin, O Diyos. At lahat po kami ay magsasabi na mahal ka namin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I love you. I need you. Oh, my world made for, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until. Come on, let's sing from the top. Let's sing Jesus. Jesus, you're the lover of my soul, we declare. Jesus, I will never let you go. You're taking me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know I love you, and I need you, God. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Jesus. Jesus, I will never let you go. Taking me from the miry clay, my feet upon the rock. Now I know. Listen, I love you. I need you. Oh, my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend,
Sing it again. I love you, Jesus. And I love you. And I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. For the last time, let's sing. And I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. We lift you up, Lord. We bless your name. We bless your holy name, Jesus. Palakpakan natin ating Diyos na buhay, makapangyarihan, mapagmahal, punong-puno ng biyaya. Glorify you, Jesus. Be magnified in this place. Hallelujah. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Today is our first Sunday of the month. Amen. Bago po tayo dumulog sa ating paglilingkod sa salita ng Diyos, tayo po ay merong Communion Sunday para dire-diretso na tayo mamaya. Okay, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. So then, when you eat and whoever eats and drink of the cup in the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body of the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup. So let's all examine our hearts. By the grace of God, we are to come to the presence of the throne of grace and mercy. Arigato. Thank you, Lord. Meron na po ba lahat? Wala pa, wala pa. Okay, thank you, Lord. Hallelujah, amen. The blood of Jesus.
First Peter 1:17 to 19 says that since you called on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. So, meron pong ways of life which is empty. Sabi rito, empty way of life. Lagyan natin ng highlights. Ayan, highlights natin. Meron na po ba lahat? Meron na. Hallelujah. God's way is perfect. Man's way is imperfect. God's power is controlled. Man's power is diffuse. We need to come into agreement with God that God, who is in control of all things, must control the lives of the people who are out of control. Amen? The precious blood of Jesus Christ redeem us from the empty ways of life. Kaya po yung ating banga ng tubig ay empty. Probably may butas o may crack yung ating mga jars. So we fill it up to the brim, and we notice time and again it loses the ingredients or the matter which is inside of that jar. Kasi nga may butas. Since God filled the emptiness, remove all the patches in our lives, we are now coming into the presence of God with full life, favored life, blessed life. Punong-puno, hindi nagkukulang kasi nga wala nang butas eh. All the emptiness, which is the causes of our loneliness and fear, has been solved by the Lord. The precious blood of Jesus Christ redeem us from this way of life. O kaya naging masaya yung buhay, naging maayos, naging happy, naging joyful, naging meaningful and colorful because God's life, God's blood, God's favor and graces has been bestowed upon us. Ang communion po is a remembrance of God's favor. That the life we used to live is empty. And now the life we are living right now is full of favor, grace, and mercy. Kaya tayo po ilalapit kay Lord na may pagpapakumbaba. The Lord has given us an eternal favor, not with perishable things, such as silver or gold. Kasi yung ginto, nawawala yan sa mga silver niyo sa buhay, sa katawan. Pero yung life, which is abundant and eternal, hindi nawawala yun. Eh yun ang sumpungan mo nung tinanggap mo si Lord. The moment you partake of the Holy Communion, you can now remember
and return back to your former ways of life na wala palang meaning, hungkag, empty. But now, God handed down to us a great, favorable life that comes from Him. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming pong salamat, Lord. Sa yung emptiness namin ay tinanggal nyo na. Kami po ay may kabuuan ng buhay, full and abundant in Christ Jesus. His precious blood that was shed on the cross cleanses us from all sins and giving us a fullness of life, abundant and eternal. Therefore, Lord, we come to you with humble and contrite heart. Lord, we ask your forgiveness to all kinds of sin we committed against you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Blessed be thou, Lord God, King of the universe, who bringeth forth bread from the earth, whose sins has been forgiven by the shed blood of your Son on the cross. Thank you, Lord, that we are forgiven, redeemed, washed by your blood, accepted in the beloved. Even our names is written in the book of life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, may the name of Christ be honored as we partake of this Holy Communion. Amen. Sabay po natin kainin at inumin naman simbolong ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. God is alive. Amen. So we continue our exhortation from one point to another. From point B to point Z. Our first exhorters will be from the Philippines. Lahat naman taga-Pilipinas, di ba? Lahat taga-Eskimo. Taga-North Pole, wala. Lahat taga-Pilipinas. So, Brother Mark is not present today. Sino pang wala ngayon? Brother Bu, nandiyan ba si Brother Bu? Wala pa rin? Brother, okay. Okay, our exhorter will be Brother Armani, Brother Luis, Brother Mark, Brother Kazu, and Brother Mike. Mike, mag-exhort ka ba ngayon? Where's Brother Mike? Huli ka na lang, bro. Huli ka na lang, no? Okay, let's all pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, that hinanda niyo po yung aming buhay namin. Dahil ang salita mo ang nagbibigay buhay at nagbibigay lakas sa aming spiritual. Lord, kinakausap ka namin pero kami hindi kami makarinig. Kasi nakatingin kami sa pastor. Hindi kami nakatingin sa iyo. Nakatingin kami sa Kristiyano, nakatingin kami sa tao. We fail to see the goodness, the glory, the majesty of your divine presence. Kaya kung kami titingin sa tao, wala kami makitang maganda. Wala kami makitang maayos. Pero kung kami po sa inyo titingin, nananalangin po tayo, hindi po tayo nag-ano. Lord, may pong salamat dahil kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon upang ikaw ay luwalhatiin. Thank you, Jesus. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay, tinatawagan po natin yung ating first exhorter. Ang ating pong topic ay the golden rule, okay? So, whatsoever you do unto others, they shall do unto you. Whatever you want to see you others doing unto you, do it unto them. So, whatever kinds of grammatical constructions or sentence constructions, it is a message of the gospel.
ano po yung ginagawa natin sa iba, yun ang ginagawa nila sa atin. Amen? Okay, Brother Armani, yours ko na yung mas. Amen, amen. Ano? Code 01. Good morning po, good morning. Good morning sa atin lahat. Wait lang po, kinakabahan po ako eh. Tapos paano ko siya, igaganon yung food. Sorry na. Yun. Ayun, so, good morning po sa ating lahat. May konting icebreaker lang po ako, pasensya na. Pwede ko po matawag si Brother Luis tsaka si Brother Kyle. Si Kyle. Meron po akong pa-games ng onte. So, basically, ang gagawin po natin is share. It's like, a-act po nila, then, pipili po ako sa inyo kung sinong gusto sumagot, kung alam niyo po yung sagot. So, babato mo muna sa akin. So, game, lights, camera, action! Ganun mo lang, ha? Ayun na lang. Uy! Sa kanya mo babato? Ano ako, narrator lang ako eh. Bato mo sa kanya. Alam po ba natin, nagets po ba natin ang action nila? Hindi. Ang galing. Sino po yan? Ano po ulit yan? Pag binato ka, babatuhin ka rin. Ang galing ni Tita. Palakpakan po natin si Tita. Maraming salamat sa Diyos sa buhay mo. Ang sabi po doon ay, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng? Amen. So, bakit ko ba yun yung pinaging? So, meron yung kangke dito sa topic natin. Sorry. So, our topic is build trust. Ay, nasaan na yun? Wala. Ang topic natin ay build trust and healthy relationships, establishes a foundation of mutual respect that strengthens marriages, friendships, and communities. Ang ganda, di ba? Bagay sa ating lahat to kasi may partner tayo, may spouse, may friendship, may mga friends tayo, may mga communities like sa work or ano. So, and po sa mga kapatid nating ni Honjin. Ang bilis, no? Ephesians 4, sabi sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Sabi dito na maging kind tayo sa isa't isa. And maging tender, ano ba yung tender-hearted? Ano ba yan? Hotdog ba yan? Hindi, di ba? So, naging gentle tayo sa kapwa natin. Forgiving one another, ito yung mahirap. Forgiving one another. Even as God in Christ forgave you. So, tatalakayin nga natin. Alam na, wala na naman. May tatlong bagay paano tayo makakapag-build ng trust and relationships. Una, 3 ways how to build trust and relationships. Una, kindness and gentleness. So basically, kindness is choosing to treat people like parang choosing to treat people with love and care kahit na hindi natin kailangan gawin. Even if we don't have to. So, yun ang kindness. Meron akong kwento ng kindness. Like, mama siya ng ex-partner ko. Tapos, kwento ko lang nasa palengke yung mom niya, tapos parang may matandang nanay na nangingi ng pera, pangkain, pamasahe, ganito. So, una, nag-hesitate siya. Tapos, syempre, nanaig pa rin yung pagmamahal niya sa tao, yung kindness niya. So, tinulungan niya. Later on, pag-uwi niya, kinento na sa anak niya
dun sa ano ko. Yes. Amen. Kinento niya dun sa anak niya, tapos ang sabi ng anak niya, bakit ma? Ba't tinulungan mo? Parang, di ka ba natatakot sa scam? Siyempre, Pilipino tayo. Ganon. Di ka ba natatakot sa scam? Ganito, ganyan. Alam niyo guys, sabi ng mama niya, anak, pag tumulong ka, huwag mo nang isipin kung saan nila gagamitin. Di ba? Ang galing nun. Sabi niya pa na, isipin mo, ay ang mahalaga, tumulong ka. Kung yung kindness na ganun, kung lahat tayo ganun, what more pa kaya, di ba? Kung ano mangyayari sa mundo natin. Di ba? Amen. Sabi pa dito, gentleness. Gentleness, paano ba yung pagiging gentleness? Uusap natin ng mahinhin sa mga lumanay. Amen. Yan ang pagiging gentleness. Sabi dito sa Ephesians 4:2, always be humble and gentle. Yan ang sabi ni Lord. And be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Nagets po ba natin? Amen. So, number 2 on ways how to build trust in relationship is humility. Ano nga ba ang humility? Ako rin, di ko alam to eh. Humility is putting God first or people before you. 'Di ba? So, yun yung humility. So, bakit humility? Kasi si Lord ang tawag diyan? Yung humility ni Lord, grabe. Sipin mo, ang sabi sa Mark 10, sabi doon na even the Son of Man came to earth but to serve. Came to earth to serve but Amen. Ang galing nyo. Palakpakan po natin ang isa't isa. So, yun ang humility, guys. Pagiging humble natin sa isa't isa. Well, sabi nga dito, alam nyo to maraming nakakaalam nito, guys. Sabi sa Matthew 23:12, ang mga nagmamataas at ang mga nagpapakumbaba ay Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakumbaba ka. Amen. So number 3 on how to build trust in relationship is forgiveness. Dito tayo nagkakatalo kasi mahirap to eh. Ito si Ivy. Joke lang. Mahirap to kasi ginawa ko lang ng ginawa sa'yo, tama, kundi mali na lang. Tapos, papatawarin mo pa. Kinuha na nga yung lollipop mo, papatawarin mo pa. So, ito yung dito tayo magkakatalo. So, sabi dito sa Ephesians 4:26, don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. Ang ganda nun. May matututunan tayo dito. Ang sabi dito, huwag natin hayaan ng kasalanan na kontrolin yung sarili natin. Ito pa, na huwag natin tatapusin ang isang araw nang hindi pa rin natin sila pinapatawad. Nang galit pa rin tayo sa tao na yun. Amen? Kaya magpatawad tayo, sabi ni Lord. Si Lord na nagsabi niya, no? Sabi dito, anger is a visitor. Don't let it stay. Amen? Ang galit, pwedeng daanan. Huwag tatambayan. Amen. Sabi pa dito, don't let anger control your actions. Anger becomes sin when it rules your heart. Huwag nyo hayaan ng galit nyo na kontrolin nyo mga ginagawa nyo. Ang galit, nagiging kasalanan kapag ito na yung namumuno sa puso natin. Amen? Pero itong mga tatlong bagay na to, mga kapatid, hindi natin magagawa, di lang to good morals and right conducts eh. Hindi natin to magagawa ng tayo lang eh. Ayan o. Parang itong tatlong bagay na to, evidence to ng puso na para sa Lord. Pero, hindi natin to magagawa ng tayo lang, ng sarili lang natin, kung wala yung love ng Lord. We cannot do these things by our own strength. We can only live this way when God's love fills our hearts. Amen? Sabi nga sa 1 John 4:16, itong ganda na ito kapatid, ang ganda na ito nang napag-aralan ko to. God is love. Whoever lives in love, lives in God and God in them. Sa Tagalog, ang Diyos ay pagmamahal at kung sino man na namumuhay sa pagmamahal ay namumuhay sa Diyos at ang Diyos sa atin. Amen? Di ba? Kung may pagmamahal tayong Lord, di ba? Boom.
So, pag may pagmamahal tayo ng Lord, meron ang humility nagiging madali, ang pagpapatawad nagiging madali, yung pasensya natin humahaba. Tapos ano ba 'to? Yun nga, ang pagmamahal ng Lord ang tanging sagot para ang foundation, amen. So, patuloy lang tayong sumunod kay Lord, mag-abide tayo kay Lord kasi the more na nag-abide tayo kay Lord, the more na magre-reflect sa atin yung personality, yung character ni Lord sa atin. So, yun lang po. Thank you po ng marami sa pagpapakinig niyo. So, pwede ko po bang tawagin ang pinaka-humble kong kapatid? Napaka-pogi. Pag-pogi siya agad. Pwede ko po ba tawag si Luis? Maraming salamat sa Lord sa buhay mo. So, bless po ba ang lahat sa powerful message na ni atin, ni Brother Armani? Amen po, di ba? So, thank you, Brother Armani, sa powerful na message na binigay mo sa amin. At yun, nalaman natin and narinig natin na yung forgiveness can build trust, can build a healthy relationship to each other. Hindi lang sa family natin, kundi sa friends natin. And sa community na rin. Community na rin. And But, hindi dyan natatapos yung pangako sa atin ng Panginoon. By forgiving people, mayroon pa siyang isang pangako sa atin. At yun yung pag-uusapan natin sa oras na ito. So, be ready na po guys. Tara na po. Yan. Ay, title pa lang muna tayo. So, ito po ang ating title. So, Brings Divine Reward. So, medyo tricky at medyo mind-blowing ang ating title po. So, parang, di ba? Parang, bilang ganun lang, brings divine reward. Opo, amen. And kapag po tayo, narinig natin yung salitang reward, yan po kagad yung mapasok sa isip natin. Material things, money, or success, ganyan. Or something valuable, or something na mahahawakan ng kamay natin. Amen po. But, Jesus said that reward is deeper than that. Na hindi lang about sa material things, or hindi lang about sa mga nasa picture na yan. But malalim pa. Lalo na, kapag divine reward. So pag sinabi natin na divine reward, ano po ba ibig sabihin noon, di ba? Parang ang lalim naman po noon. So ang divine reward po is, yan. What is divine reward? So una po is, it comes from God. So hindi po lahat ng reward is nanggagaling sa tao at hindi naman po lahat nanggagaling sa Diyos. So, but a divine reward mismo galing yan sa ating Panginoon na it's a higher blessing, heavenly blessing at galing mismo sa kanyang kamay. Amen? And great ito at powerful ito. Pangalawa naman po is not always a material blessing. So, sinabi ko na po kanina na ang reward po is, ay ngayon pa lang po pala na ang blessing, ang reward po is hindi lang sa mga nahawakan natin, sa nakikita natin, but sa nararamdaman natin. It can be peace, it can be joy, it can be strength to difficult times, it can be wisdom, it can be knowledge sa mga times na kailangan natin to or sa mga times na kailangan natin ng isang bagay. Amen? At lastly, a blessing or reward that God gives to those who faithfully obey Him. So napansin niyo po na medyo iba po yung last. Okay po? And sinabi po dito na ito po yung reward or ito yung binibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay obedient sa Kanya, kapag tayo ay may tiwala sa Kanya. So tayo po bilang tao, sanay tayo na gusto natin agad yung instant reward, di ba? Parang gusto mo, sampalin ka agad ng 10 lapad sa mukha eh. Di ba? Or batuhin ka ng 17 Pro Max fully paid. Ba gusto natin yun, di ba? Kuya Mike, oh. Lagi piniflex eh. So yun po, so gusto natin yun na parang isang click lang, may reward ka na. Pero, kailangan din natin malaman na kapag ganun, is parang simple lang or parang ang bilis mawala. But yung kay Lord is it's nag-last to forever. And it's eternal. Amen po. And so, how can we receive it? So, paano ba natin ito makukuha or paano ba natin ito ma-obtain? Pwede bang tatayo-tayo na lang tayo ganyan? Or okay naman yun na maghihintay ka ng reward. Pero, dapat may gawin pa rin tayo. Amen. Dapat may action tayo. Dapat sinasabi nga ni Mami na hindi lang tayo stagnant. Na hindi lang tayo maghihintay na lang.
Amen po. So ano po ang gagawin natin? Gagawin po natin is aligning your actions with God's commands yields spiritually fulfillment and heavenly blessing. So tayo bilang tao, alam natin kung ano yung command ng Panginoon. Alam natin yan sa utak natin or kabisado natin yan, di ba po? Pero hindi lang sapat na alam natin to. Hindi lang sapat na memorize natin to, but kailangan din natin to i-apply. Kailangan din natin to ipamuhay. Kailangan din natin to i-share sa iba. Kailangan din natin to ipakita sa iba. Amen po. And kailangan din natin na magtiwala sa Kanya and to follow His will every time. And so ano mangyayari doon kapag nagawa na natin yon and kapag ibinigay natin ng lahat or siya na yung hinayaan natin na mag-control ng lahat. Ano ba yung nangyayari sa atin? So ating pong scripture sa oras na ito is Luke 6:35. Sinasabi sa book na to, sa mismo na verse na to is, "And your reward will be great and you will be sons of the Most High." So sinabi po sa unang praise, praise po, na "and your reward will be great." So ibig sabihin no, na hindi lang simpleng reward to. It's a divine reward po. Amen po. Na hindi lang to material things, pero ito yung mga bagay na hindi natin alam, pero kailangan pala natin. Na siya lang ang nakakaalam. Na hindi lang about sa pera, hindi lang about sa trabaho, or success, or promotions, but sinabi ko na po kanina na it can be peace, it can be joy, it can be spiritual po, na makapag-grow sa atin, na maramdaman natin to. Hindi natin makikita or makahawakan ng kamay natin, but spiritually maramdaman natin. Amen po. And lastly po, you will be sons of the Most High. So, grabe po, di ba, Most High? Anak niya po tayo. Pero, paalala ko lang po na hindi po dahil sa mga good actions natin, hindi po dahil sa mga good works, kaya tayo nagiging anak or nagiging will be sons of the Most High. Hindi po doon. Kundi, nare-reflect natin yung love ng Panginoon. Nare-reflect natin kung paano siya. Sumusunod tayo sa command niya, sumusunod tayo sa rules niya. Faith in Jesus po, tama po yun, na may obedient tayo sa Kanya every time. And lastly po, mabilis lang po to. Conclusion na po agad tayo. So, may tatlo po akong bibigay sa inyo na challenge and application na rin po. Number 1 po is continue to obey God. Alam naman po natin na mahirap po ang sumunod sa Panginoon. Di ba po? Sabi pa nga po ng iba na mas madali pang maging pasaway kaysa maging banal. Kaya alam natin yan, okay? Na mahirap talaga. But, remember na ang ating Panginoon, He's always faithful sa mga promises niya. Na dapat ganun din tayo sa Kanya. Na maging faithful tayo sa Kanya even though nasa dark side or nasa dark life na tayo or kung yung season ng life mo is puro dark na lang. And number 2 po is continue to do good even no one notices po. And kung hindi man nakikita ng tao yan, hindi man nakikita ng boss mo, hindi man nakikita nila mami or pastor, hindi nakikita ng mga kapatiran, remember na isa lang ang dapat natin na audience. Okay po? Ito yung po ang ating Panginoon. So nakikita nyo po lahat yun. Lahat po ng simpleng pagkuha nyo ng kalat dito, paglinis ng banyo, pagtapon ng basura, lahat po yun nakikita at lahat po yun worship sa Kanya. Amen? So hindi man nakikita ng tao yun, but tandaan natin na siya lang ang nakikita nun at dapat na siya lang ang gusto natin na makikita ng bagay na yun. Amen po. And lastly po is continue to trust His timing. So tayo po, sinabi ko na po kanina, bilang tao, sanay tayo sa instant reward. Sa isang click lang, gusto mo may reward ka na. Pero we need to understand na His perfect timing is always na kailangan natin. Na magtiwala tayo sa timing niya, sa trust, magtiwala tayo sa kung ano yung kakayahan niya, na alam niya kung kailan niya ibibigay sa atin yun. Alam niya kung kailan, alam niya kung ano dapat na gawin doon. Kasi ba mamaya bigyan ka niya ng biglang ganun, mabigla ka, di ba? So alam niya kung ano, alam niya yung will, and alam niya ang gagawin niya. Amen po. At yun lang po ang gusto pong i-share sa inyo, na continue to obey Him, continue to walk in His path, continue to walk with faith. Faithfully walk po. At huwag po tayo suko every time na kahit simpleng problema lang yan. Amen po. And to God be all the glory po. Kazu? So tatawagan ko na po si Brother Kazu.
Hello, mapagpalang araw po sa ating lahat. So, grabe po, nakakabilis po yung si Brother Luis and si Brother Armani. First time niyo po mag-preach, pero ang galing na po agad po, no? So, sa aming series po ngayon ng The Golden Rule, ang sa akin po ay, ito po, The Golden Rule transforms communities and societies. Pag sinabi po kasi nating communities, maliit na grupo po ng mga tao. Pag sinabi naman po nating society, maliliit na grupo na lahat ay nagsama. Yan po ang nagbubuo sa isang society. Ngayon po, kagaya po sinabi ni Luis kanina sa niya na pagkatiwalaan natin yung timing ni Lord sa lahat ng bagay kasi alam niya kung along mas nakakaganda. Sino po dito nakagawa ng mabuti sa kapwa niya pero ang binalik pa rin sa kanyang kasamaan? Napaisip kayo, nagawa na nga ako sa'yo mabuti sa'yo tapos ganyan pa ibabalik mo sa akin? Sino po nakaranas na nun? Marami. Di ba po minsan mapapaisip ka na lang, Lord, bakit naman ganito? Ginawa ko na mabuti, pinahiram ko na, tinulungan ko na, pero ganyan pa rin po ang ginawa. Ngayon po, makikita natin dito, the Golden Rule transforms communities and societies. Hindi base sa kung anong ginawa natin. And parang tulad lang po yan ng isang tanim. Pag tinanim mo, hindi agad po yan bumubunga. So let us go to our Bible verse. Sinasabi po sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 15, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to do what is good for each other and for everyone else. Ibig sabihin po nito, huwag kang gumante. Pag binato ka ng bato, huwag mong batuhin ng tinapay. Instead, bigyan mo siya ng kabutihan, ibigay mo na lang yung tinapay para kainin niya. Di ba? Kasi imbis pa na mapagsabihan ka pa, tingnan mo yan, kasama-sama mong gali, Kristyano, bumabato din. Mapagsabihan ka pa, tingnan mo ang bait ng Kristyano na yun, binato na nga ng bato, pinakain pa yung kalaban. Di ba po? Bakit po ba yan? Kasi, ano po ang nangyayari when one believer chooses God's way instead of the world's way? Sa Tagalog, ano ang nangyayari pag ang isang nanampalataya pinipili ang paraan ng Diyos kaysa sa paraan ng mundo? Paraan ng mundo, pag ginantihang, pag sinaktang ka, saktan mo rin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Diba po? Ngayon, nagsisimula po kasi ang Golden Rule with the transformations of ourselves. Sa puso po natin nagsisimula. Kasi dito po makikita natin. Society changes, pero ang puso natin, the heart must change before the world. Kasi the world says ito po, get even. Fight back, treat them how they treated you. Ibig sabihin po nun, pag sinuntok ka, banata mo rin. Pero hindi po tayo bilang Kristiyano tinawag ng Diyos. Pag binanata ka, banata mo rin. Resbakan mo yan, tawagin mo mga kaibigan mo. Lapitan mo sila, ambusin mo. O, pagkatapos trabaho, siraan mo. Hindi po ganun ang tinawag tayo ni Kristo, ha? Bagamat tinawag tayo ni Kristo ito, mahalin mo lahat, maski ang kalaban mo. Sapagkat sa pagpapakita natin ng pagmamahal natin, bagamat ginawan tayo ng masama, doon natin napapakita ang pagmamahal ni Kristo. Sa pagpapakita natin kay Kristo, ano pong napapakita natin doon? Kasi sa aksyon na nagagawa po natin, nabibigyan po natin sila ng tanim ng pagmamahal ni Kristo. Pag nagtanim ka sa isang lugar, ano nangyayari? Tumutubo, lumalaki, nagiging puno, nagiging plant, nagkakaroon ng bunga. Sa simpleng bagay ng pagtanim natin ng kabutihan, sa pagpapakita ng kabutihan kaysa sa pagbabalik ng kasamaan, nakapagbigay tayo ng tsansa din at nagamit din tayo ng Diyos para mapakita yung pagmamahal ni Kristo. Sapagkat ang pagmamahal ni Kristo po, sa sobrang pagmamahal niya, lahat ng ginawa natin ng kasalanan, lahat ng ginawa natin kasamaan, sa pag hindi pipili sa Kanya, sa pagpipili ng mga bagay na hindi naman nakakabuluhan, sa lahat ng bagay na sinabi natin sa Kanya, bakit mo sa akin ginawa to? Lord ko, bakit mo to ginagawa? Hindi ba kita siniservisyo ng tapat? Hindi ba kita minahal ng tapat? Sa lahat ng bagay na yun ang binalik niya sa ating pagmamahal. Na namatay siya para tayo muling mabuhay, makasama si God the Father, God the Son, God the Spirit in heaven. And one. Kasi bakit nga po ba? Kasi sa paggawa natin, sa pagbago din ng puso natin, sa pagbigay din natin yun sa ibang tao, sa pagbago ng puso natin, it influences the character of our whole being. Ibig sabihin po, no, sa pagbago ng character natin, nagbabago din yung action natin.
Kasi ang isang taong masama, hindi yan mayroong pusong puno ng pagmamahal. Ngunit kung ikaw ay mayroong pusong puno ng pagmamahal, marami kang magagawang kabutihan. For a Christian that does not allow the love of God for it to be planted, for it to be nourished and grown by the Holy Spirit, will be a Christian that will do harm to others. When we do harm, hindi lang po yun na, nagawa ko siya, nasuntok ko siya, doon na lang abot. Kasi pag nasuntok mo siya, hahanapin yung mga kaibigan niya, kukwento niya sa kaibigan niya, hahanap sila ng grupo, aabangan ka, nahanap ka, binugbog ka. Anong gagawin po natin dun? Di ba? Pero kung ang gagawin po natin dun, pakita ang pagmamahal natin, imbis na abangan ka, imbis hanapin ka, pinuntahan ka at naghingi siya ng patawad. Kasi kung ang pagmamahal ang nasa puso mo, kung ginawa mo sa kanya kung paano mo gustong tratuhin kanya, edi ang nangyari, imbis nag-away kayo, nag-usap kayo ng malumanay, naghingi kayo ng pamanhinan, nagkaintindihan kayo. Nagkaroon kayo ng isang magandang relasyon. Sa isang action natin, nagkakaroon po yan ng tinatawag na ripple effect. Kung titingnan po natin dito, ito. Throw a stone into a lake. One small splash creates a ripple that reaches far beyond where the stone first entered. Ang kabutihan po natin, katulad lang nun. Ang ibig sabihin po nito, pag binato mo po baga ang bato sa dagat, nagkakaroon ng ripple. Umaagos yung tubig, palayo. Pag ikaw gumawa ng kabutihan sa isang tao, ganun na nangyayari kasi ang nangyayari dun sa tao na ginawa mo ng kabutihan, gagawa din ng kabutihan. At yung tao ang ginawa niya ng kabutihan, gagawa din ng kabutihan. Hanggang patuloy yun. Pero ganun din po pag ginawa natin siya ng masama. Kaya huwag niyo po suntukin, panainis kayo. Gawa niyo na mabuti, pakain niyo siyang tinapay. Kaya dito po natin makikita, the golden rule is not just about sa sarili natin. It's about sa komunidad din natin. It's about sa mga believers na submitted and obeying and are truly serving God. Kasi ang isang Kristiyano, even just 10 Christians, 10 Christians that are united as one, isipin niyo po to, gaano kalaki ang nagiging impact nila. Kasi sa isang tao, kaya na magbago ng isang daan. Kung ang isang pong tao, gaano karami pa kaya? Paano po ngayon kung ang isang church is united as one, as the body of Christ, truly united in one spirit? There is no spirit of envy, no spirit of anything, no spirit of, but just the spirit of love, the Holy Spirit. There we will see the fruit of the Holy Spirit in one. At doon din ang papakita sa mga ibang tao, sa unbelievers, kung gaano nga po ba kaganda si Jesus Christ. And pag nangyari yun, ito ang sunod na nangyayari. Transformation reaches the world. Kasi ang Kristiyano na connected with the Holy Spirit and a church that is unified, hindi lang po ito applicable sa church po applicable po ito sa lahat. Maski sa pamilya, maski po yan sa magkakaibigan. Isipin nyo na lang po yan. Anong nangyayari po nito? Tinawag tayo lahat para magmahal ng hindi natin kakilala, ng mga taong mahirap mahalin. Pwede po yung maging sa mga kapatid natin, magulang natin, anak natin, mga kakilala natin, o kahit sino pa naman yan. Tinawag pa rin tayong mahalin, hindi po yung nagbabago. Kasi kahit mga mga kaaway natin, tinawag po tayong mahalin. Bagamat gusto na natin pisilin ng mga tenga nila, o kaya minsan paapoyin na sila, pero hindi pwede. Imbis na saktan nyo sila, yakapin at mahalin nyo na lang. Kasi sa nagagawa po natin to, napapakita din natin sa mundo, na tunay nga talagang minamahal natin at meron tayong puso ni Kristo. For it is not no longer the heart of Christ that beats in us, but the heart of Christ. Kaya tandaan po natin, kasi this preaching has also taught me a lot about my heart, about sa mga parte ng mga puso ko na hindi ko pa nakita before. The first thing that God taught me is this. You can never truly love a person if the wounds of the past nandun pa rin. Kung yun pa rin ang pinipili mong hawakan. Maski maging pamilya po to sa church. Kung pinipili mo pa rin tandaan kung ano nagawa sa'yo ng iyong inay, ng iyong kapatid, ng iyong ama, o ng iyong pastor,
wala po yung magagawa. Kasi hindi ka po makakahagbang pa, abante. Kasi ang mangyayari niyan, nakatalikod ka pa rin. Pero ang Diyos palagi nakaharap sa iyo. Palaging tinuturo sa iyo paabante. Kasi, bakit nga ba hindi tayo sinabihang umabante? Kasi tinutulungan niya tayo mag-strive forward instead of backward. Kasi ang bilang a journey as a Christian, it's always a straight line to God. Yun lang po. Kaya ang conclusion ko po, the world cannot be transformed by merely better laws. Hindi ito pwede po mabago ng mga bagay na ini-implement lang natin ng sistema, ng mga bagay na yan. Though, makakatulong po yun. Don't get me wrong. Pero ang unang-una pong dapat nagbabago niyan is puso ng mga tao. Kasi ang puso ng tao, diyan po lahat nakasalalay din. Kung ang mga ginagawa ba ng mga bagong batas ay masusunod ba? Rerespetuhin ba? O makakatulong? Kasi kung mapangat naman ang puso ng mga tao, kung hindi naman talaga nila nirerespeto yung batas, mangyayari po niyan, wala din epekto. Kaya ito po ang challenge ko for this week. Sa buong linggo po, wag po natin isipin o tanungin sa sarili natin, bakit ganun niya ako tinrato? Bagamat tanungin natin sa sarili natin, paano ko siya natrato? Natrato ko po ba siya ayon sa kagustuhan ni Kristo kung paano ko siya tratuhin? O nagpahaya lang ako sa init ng ulo ko tapos nasibakan ko siya? Kaya yun po. So I would like to call on for Brother Mike for the summary po. To God be the glory po. Maraming salamat po. Glory to God, glory to God. Palakpan mo natin ang Panginoon Diyos. Okay. Hindi. Sabi ni Sister Janice, ang init daw. Hindi, kasi mensahero tayo ng Panginoon. And it is my own conviction. Hindi po para to show off, kundi kasi, di ba, nung mga panahon, nung panahon pagka mensahero ng hari, nakikilala ka agad sa suot nila. Di ba? Pagka may pupunta sa inyo magdi-deliver ng isang package, and then gula-gulanit yung suot niya, tatanggapin niyo ba yun? Maniniwala ba kayo na para sa inyo yun? Di ba? Hindi. Sabi ko, Lord, dapat pala maayos. Kaya pala sila pastor, pag talaga sila mami, pag nag-preach, kaya. By the grace of God and for His glory, andito po tayo para mag-deliver ng salita ng Panginoon. Pero bagong lahat, ano nga bang pinag-aaralan natin? What are we studying this day, this past few weeks, no? Ang golden rule. Alam niyo po bago ko ito pag-aralan, ano po ba ang golden rule? Para sa akin, ito yun. Do not do unto others what you do not want them to do unto you. Huwag mo daw gawin yung mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Nung hinanap ko to, tama ba to? Tama? Tama daw? Mali. Mali. Bakit? Kasi ito yung sinasabi ng Bible. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Anong pagkakaiba, brother? Parang press lang naman. Hindi. Yung isa kasi, huwag mo gawin. Huwag mo gawin. So, pwedeng hindi din ako gumawa ng mabuti, hindi rin ako makaka-reap ng mabuti, or hindi ako gumawa ng masama, hindi rin makagawa ng masama. Eto, brothers and sisters, may initiative. Tayo mismo ang gagawa nito para din tayo ay makaranas din ng ganon. Amen po ba? Yan naman yung magandang pagkakaiba. Yung isa medyo negative O di ba? Pwede kang stagnant ka lang, wala kang gagawin. Di ba yung sabi, hindi naman ako masamang tao Kaya dapat hindi rin nila ako tratuhin ng ganon. Hindi ganon mga brothers and sisters. Nasa atin na kasi ng Panginoon. Kaya tayo ang light of the world. Dapat tayo ang nagkakaroon ng initiative. Okay? Maliwanag po ba yan ang golden rule? Okay. So, napakaganda kasi pagka mayroong ganito, nagsisimula sa atin at kakalat sa buong mundo. Dahil it eliminates favoritism and prejudice. Napakalalim yung sabi ko, Pastor, bakit ito naman yung napunta sa akin? Pero brothers and sisters, bunutan po ito. Ito po napunta sa akin. Ano ba ang ibig sabihin ng favoritism? Okay, yan. Malinaw naman yan It is the unfair practice of treating one person or group better than others.
So, may special treatment, kumbaga, pagka may favoritism ka. Katok-katok sa mga katabi natin, ha? Baka meron yan dito. Dapat walang ganyan. Amen po ba? Sa mga magkakaibigan natin, dapat pantay-pantay. Sa pamilya, lalo na pantay-pantay, di ba? Kasi, hindi maganda yun. Nagkokosyon ng inggit, ng misunderstanding, okay? So, eliminates dapat yan, ha? Eliminate natin yan. And ano naman yung prejudice? Having an unfair, okay? Unfair opinion. Dislike or preference for something or someone before knowing the true facts. Yung basa-basa ka na lang nag-assume. Okay, na ganito kasi siya, brother, ganyan kasi yan. Hindi pwede yun, wag ganon. Sabi sa katabi mo, wag ganon. Alamin mo muna yung totoo, okay? Bago ka ganyan. Ha? Wag ganon, wag ganon. Imagine, ang mundo, o kahit sa kaisa mo, sa pamilya mo, dito na lang sa church. Imagine, walang ganon, napakasarap ng buhay, di ba? Walang inggitan, walang payabangan, walang samaan ng loob, okay, walang selos, yan. Kasi nga, pantay-pantay ang tingin sa trato at pagmamahalan. Okay? Then, ang tanong is, paano? Paano magkakaroon ng ganito? Sabi ko, Lord, paano ba? Then, by the grace of God, I search within. Sabi ko, Lord, paano ko ba ito naranasan? Pag kayo na nawala, it creates an unbiased standard for treating all individuals with equal dignity. Pare-parehas po ng trato, pare-parehas ng pakikisama, pakikisuyo. Okay, pag yun ang inawala. And ang unang-unang point po natin is, sa James chapter 2 verse 8, if you really fulfill the royal law, according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You do well. Okay? Pagka tinitrato daw natin ang neighbor natin kung paano natin mahalin ang sarili natin, may check yan sa Lord. Kasi second, kumbaga sinamap yung law, second yan, di ba? Una, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And pangalawa, ito, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi pagka yan ay lahat tayo, ay nasa puso natin yan at ginagawa natin, ay napakaganda talaga ng ating tinitirhan dito sa mundo. Para tayo nasa langit, okay? Amen. And then paano ba? Sabi ko, Lord, paano ba talaga to? Paano ba mangyayari ito sa amin, sa akin, sa mundong ito? Una, dapat natin maalala at natin ilagay sa isip natin that we are all created in the image of God. Meaning, we have one Creator and we are His creation. Pare-parehas lang tayong nilikha ng Panginoon. Amen po ba? Pagka iniisip mo yon, ay, teka, hindi ko to alipin. Ay, teka, hindi ko lang to basta-basta katrabaho. Ay, teka, hindi ko lang to basta pamilya. Kinrate para to ng Lord. So lahat tayo, pag may ganun tayong mindset, pare-para saan itatrato ang bawat isa. Sabi ko nga, no Lord, no. Sino ko para husgahan siya? Sino ko para hindi ko siya bigyan at yung isa bigyan ko na marami? Diba? Kasi lahat naman tayo ay creation ng Lord. Amen ba? Sinabi sa Genesis chapter 1 verse 26, God says, let us make mankind in our image and in our likeness. So, sa mga nangungutya, sorry po Lord, isa po ako dyan. Sa mga nanghusga, sorry po Lord, isa po ako dyan, nangunguna ako dyan. Sa mga tao na mali ang trato o mali ang tingin, sa suot pa lang, di ba? Naghuhusga na, hindi po ito nararapat. Bilang mga Kristiyano, we are all created by His image. And we are all brothers and sisters. Regardless of age, sex, or occupation man yan, or status ng buhay mo, dapat pantay-pantay po tayo. Alam niyo po, I am so blessed. Kasi sila mami, sila pastor, nakita ko po sila na ganun. Kasi sa pinanggalingan ko, sabi sa kanya, galing silang Amerika. Ha? Hindi ko sila sinisiraan, kundi nakita ko to as a my experience. Isa daw siyang apostle. Tinatawag na apostle. Then, syempre, mga tao nagdagsaan. Gabi, may apostle galing Amerika. Napakaganda, anointed yan, yung deliver niyang word. Then, umupo siya, may makakasama siyang alipores. assistant. Umupo siya. Ang init. May tagapaypay.
May tagapaypay talaga. Sabi ko, oh, grabe anointing nito. Sabi ko, tama ba to? Sabi ko. Sabi nga ni Brother Armani kanina, si Jesus nga mismo, may pagmamayari ng lahat. The King above all kings, the Creator of heaven and earth. Pumunta sa mundo, not to be served, but to serve. And then, ang nakakalungkot pa doon, hinusgahan siya. Tama, di ba? Hinusgahan siya, hindi ka totoo. Bulaang ka. Pero tayo, hinusgahan niya pa tayo. Hindi. So who are we para gawin yun sa kapwa natin? Amen. Kaya praise God kasi tayo na namulat natin mga mata, alam na natin kung paano natin mahalin ang isa't isa, itrato ang isa't isa, at pagpahalagahan ng isa't isa. Amen po ba? Amen. And second natin is, we all fall short of the... We all fall short. Lahat tayo nagkakasala. Ano sinabi dito sa Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang taas kasi ng standard ng Lord. Holy siya eh. Tayo, isang isip mo lang na, ano ba naman to? Dikit na dikit sa akin, ang init-init nga. Di ba masyado na tayo mapag-isip ng masama? Nature na natin kasi yun eh. Okay, kaya sino tayo para husgahan ng isang tao na ano ba naman tong ginawa niya, bakit siya ganyan? Kristiyano pa man siya. Ganun siya magsalita, bakit naman siya ganun? Yes, meron tayong karapatan to judge our fellow brethren. Kasi meron tayong Holy Spirit and we ought to correct one another. Pero hindi natin siya kailangang i-condemn. Amen po ba? Hindi natin kailangang i-condemn ang isa't isa. Kasi ikaw din ay makasalanan, ako ay makasalanan, lahat tayo makasalanan. So, anong dapat natin gawin? Tanggapin natin siya. Love natin siya. Payuhan natin siya, tulungan natin siya, i-uplift natin siya, and paalalahan natin that there is now no condemnation in Christ Jesus. Amen po ba? Kapag meron tayong ganong mindset at nasa puso natin yun, kahit sino pong pumasok dyan, kahit pang anong mangyari sa atin, sa kapatiran, sa kaibigan natin, matututo natin silang patawarin at tanggapin. Kahit na, di ba, yung kalimitan, yung mga galing preso, na kinukwento nga ni pastor, na ang dami niyang pinatay, pero nung nakalaya siya, naging pastor na siya. Pero ginamit siya ng Panginoon para to share and to proclaim His goodness. Amen po ba? So we all fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala, kaya wag po tayo maghusga sa bawat isa. And lastly, we are called sons and daughters of God. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Sis, anak tayo ng Diyos. Amen ba? Napakaganda privilege nito. Hindi mo ito basta-basta makukuha hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus Christ. Kaya anong dapat natin ko, i-share natin ito sa lahat. Kasi pag silang lahat ay naging anak ng Diyos, napakaganda ng mundo. Amen. Yun nga yung mandate natin eh. Kailangan nila makilala na anak sila ng Diyos. Through Jesus Christ at pinatawad na sila sa kanilang mga kasalanan. Sinabi sa Galatians 3:26, For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. So pag alam mo na anak yan ng ama mo, hindi mo siya awayin. Pag alam mo na anak yan ng sinasamba mo, ay re-respeto mo siya. Papahalagahan mo siya. Amen ba? Magpapahalagahan tayo sa isa't isa. Kasi isa lang ang sinasamba natin, isa lang ang dinadakila natin. Amen po ba? Napakaganda na pinag-aaralan ko to. And lastly, hirarap up ko na po ito sa laging sinasabi ni Pastor. Love people. 3 bagay lang. Love people, accept people, and forgive people. Pag alam nyo na lahat tayo kinrate ng Diyos, matututo tayo magmahal sa isa't isa. Pag alam mo na lahat tayo makasalanan, matututo tayo mag-forgive sa isa't isa, tanggapin ang isa't isa. At pag alam mo na lahat tayo ay anak ng Diyos, matututo tayo pagpahalagaan ng isa't isa. And praise God kasi nakikita natin yan dito sa church natin. Yun ang goal natin. Hindi lang para umupo dyan at makinig mag-worship, kundi para makita sa atin, sa community natin, sa church na ito, na ang Diyos ay buhay.
At ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay dumadaloy sa bawat isa at nararanasan ng bawat isa. Yun po ang ating goal. So to God be all the glory. Okay, praise the Lord. Are you blessed? Mamaya, paglabas nyo, tanungin nyo yung katabi nyo. Ano natutunan mo kanina? Tingnan natin kung may naintindihan yan. Tanungin nyo mamaya. Mag-banding kayo. Ano natutunan mo kanina? Marami, di ba? May tumama ba sa utak nyo? May tumama? May pumasok ba? May pumasok ba sa utak nyo? Golden rule. Parang popular pa ba ngayon yung golden rule na yan? Sa panahon natin, baliktad na. He who holds the gold rules. Naintindihan niyo ba yan? Hindi namin naintindihan. Noong araw, ang dakilang batas ay yung pinapasunod ni Jesus yung golden rule. Kaya nga golden, mamahalin. Very prestige and noble and magnanimous. But nowadays, if you have the gold, you can rule people. That's the problem. Someone would ask, paano pastor mamahalin yung tao? Ang hirap nga mahalin yung sarili ko, mamahalin ko pa yan. Sarili ko nga, hindi ko mamahal. Magmamahal pa ako ng iba. Kasi ang inuuna natin yung sarili natin, di ba? Ngayon, ganito lang ang reality. Kaya pag-aaralan yung Bible, hindi ka talaga kaya magmahal. Basahin natin, ha? We know that we are the children of God. And we love because He first loved us. 1 John 4:19. Yung iba hirap magsalita na, I love you, Lord. Kasi alam niya, hindi niya talaga masabi yung I love you, Lord. Kasi nga alam niya, nagkakasala siya. Ulitin ko, ha? You cannot give what you do not have. Hindi mo kayang ibigay yung wala ka. Kaya hindi mo kayang ibigay sa kapwa-tao mo ang pagmamahal kung wala ka nun. What is the Bible saying to us? Ganito lang, kasimple. Kaya ilagay nyo sa utak nyo, mga unregenerated attendees of this church. Hindi lahat ng umaatin ng church regenerated, born-again Christian. Hindi porket alam mo Bible mo, nakasulat na yung pangalan mo sa langit. Kasi maraming umaatin sa church, hindi regenerated eh. Meaning, the Holy Spirit is not inside of you. Professing Christian ka lang, dito ka lang merong Christianity, wala dito. Ang dami niyan eh. Lahat ba dito sa loob ng church, save? Do you believe that if you die tonight, you are going to heaven? 100%. Tatlo lang sumagot. Kasi nga pag wala sa yung love ng Diyos, yung Holy Spirit, hindi mo kayang ibigay yung pwede kang magmahal because the Bible says the people of this world are created by God. But the creations is not the sons. Hindi lahat ng ginawa ay anak. Paano nila magiging anak ng Diyos? They that believe in His name, He gave them the right to become child of God. Amen? Kaya the Bible says, He who knows how to love has been born of God because God is love. Kaya yung golden rule, madali mong gawin yan dahil may pag-ibig ka ng Diyos sa puso. Pag wala nun, mahirap gawin eh. Yung magpatawad sa kapwa. Pag sinampal ka rito, bibigay mo pa yung kabila. Christianity is impossible to live. But it is possible to live it out with the help of the Holy Spirit. Kaya kita mo yung mga mapapride, bumababa yung loob eh. Yung mayayabang,
natatanggal yung yabang nila eh. Marunong mag-sorry. Yung matataray, nawawala yung taray. Kasi malalaman mo sa sarili mo kung ikaw talaga regenerated ka, born again in the Spirit. You know in your heart that God has changed you. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Pero pag nandyan pa rin yung tara, yung yabang, yung selfishness, yung self-centeredness, yung arrogance, questionin mo na yung faith mo. Lord, am I a born-again Christians? Bakit ako pa rin ang nauuna? I cannot give, I cannot share, I cannot love, I cannot forgive, I cannot extend the love of God because you cannot give what you do not have. Amen? Kaya yung golden rule na yan, totoo lang yan sa Kristiyano. Kaya sa ibang relihiyon, ginagawa nila yung mabuti dahil nararamdaman nila ang sarap ng pakiramdam makatulong. It pleases their hearts. They receive applauses from people when they give, especially in the front of the camera. Kayo mga nagbibigay ng malalaking pera doon sa YouTube, galing lang doon sa, ini-income lang nila doon sa yun eh. Sa monetary nila eh. Di ba? Nakikita nyo, ginagamit lang nila yung mga tao para sila magkaroon ng audience. O, galing ba sa Diyos? Hindi natin alam. At least maganda yung ginagawa nila. Pero God knows the heart of a person who really gives without expecting something to return or return. Amen? Because it is God who first loved us. Kaya una, tandaan nyo makakapagmahal ka dahil minahal ka ni Lord. Yan ilagay nyo sa utak nyo. Unang minahal ka ni Lord, kaya ka nakakapagmahal. Hindi ka nagmamahal para mahalin ka ni Lord. Baligtad yun. Katoliko na naman yun, relihiyon na naman yung nag-uutos ng ganun sa'yo eh. Na kailangan magmahal ka para mahalin ka ng Lord. Hindi mo kayang magmahal nga eh. Wala kang kakayahan magmahal dahil by nature sinful ka at makasalanan ka. Amen? So therefore, this is the teachings of the new commandment. Everyone who believes that Jesus Christ is born of God, and everyone who loves the Father, love His child as well. O, kita nyo, katabi nyo, anak ng Diyos yan. Mahal mo ba yan? Mamaya, magpapakain sa Syrian. Baka hindi na kasi ito na naman to, magpapalibre na naman to, pastor eh. Nararamdaman namin to, ito style nito eh. Hayaan nyo lang yan. Pag pinayaman ng Lord yan, maglilibre din yan. Kasi may pagmamahal by nature sa utak yan. Eh. Amen? O, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Next week, may 3 exhorted tayo next week. Si Kuya Bu, si Kuya Mark, saka si Kuya Josh. O, may 3 pa sa linggo. Dumadami ha. Talagang dami mga pastor dito ha. Now, the goal of this church is to raise up mighty warriors for God. Amen? Si pastor kasi, magtatayo ko ng 3 churches sa Hokkaido, 2 sa Okinawa, yung sa Yamagata, saka 4 doon sa Yokohama. Kaya busy po ako mag-church planting, kaya maraming pastor dito na mapapakinggan tayo. Amen? Tinatawagan natin isang pastora, daming pastora pa rin dito. Si Sister Rowena, palakpakan natin ang Praise Panginoon. God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you po, Pastor, and thank you sa ating mga future pastor na sa kanilang powerful message. Palakpakan nga po natin sila at sabihin nga po natin, thank you, Lord. Yung malakas na nagmumula po sa ating mga puso, thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. So, kanina po nag-Holy Communion tayo. At hindi na po ako lalayo sa ating verse sa pag-ibig at sakripisyo ng ating Diyos na ginawa niya para sa atin. So ang ating pong verse sa umagang ito para po sa ating tithes and offering ay mula po sa Romans 5:8. So ang sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin, but God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, ito po yung kabuuan ng Christianity na kung alam mo sa buhay mo kung ano ang ginawa ng Diyos, siguro po kahit wala na pong mag-exhort ng giving dito, napaka-privilege po na nakapagbibigay tayo sa Diyos at sa Kanyang gawain. Dahil kung alam po natin kung ano yung isinakripisyo ng Diyos para sa atin, hindi po tayo
mabibigatan o mahihirapan na magbigay sa Panginoon. So, tingnan po natin, may example po ako na ginawa dyan. Brother Kaso, onengay shimasu. So, may mga magsasabi po sa atin ng I love you. Siguro po nakaka-relate yung ating mga kabataan. So, may mga magsasabi po sa atin ng I love you. Yung tayo po bilang mga magulang, mahal po natin ang ating mga anak. Amen po ba? So, kaya po nating magsakripisyo, kaya po nating ibigay yung ating buhay sa kanila kung kinakailangan. Pero ang pagmamahal po natin may limitasyon. Hanggang dito lang. Yung kaligtasan, yung safety na ibibigay natin, hanggang dito lang. Pero ang ating pong Panginoong Diyos, absolute po yung ibibigay niyang kaligtasan. Eternal life. Wala po itong limitasyon, makapangyarihan, at kaya po tayong iligtas sa lahat. Dito po sa lupa at maging sa langit. So meron po tayong eternal life na ito po yung pinaka-greatest gift ng Diyos sa atin. Hindi po yung nakikita ng mga mata natin. Kahit pagsamasamahin po yung lahat ng yaman natin, hindi po yun sasapat sa kahalagahan ng eternal life. Kaya po, sabi nga, meron po ako nakausap, bakit ba kayong mga Kristiyano, para kayong mga, pagandahin ko na lang, nasisiraan ng bait. Kasi minsan, sasayaw kayo, minsan, iiyak kayo, minsan naman tatalong kayo, minsan sisigaw kayo. Bakit ba kayo ganyan? Kasi sabi ko, kapag alam mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, siguro po kahit mahiyain ka, kahit hindi mo kaya mag-exhort sa harapan, gagawin mo dahil alam mo kung ano ang kapangyarihan at ginawa ng Diyos mo sa buhay mo. Kaya po sa umagang ito, magbigay po tayo ng may kagalakan sa ating Diyos. Ito po ay pribilehiyo, ito po ay At sa ating pong welcome to the family of Christ, at sa ating pong announcement, nabanggit po ni Sister Melissa, magkakaroon po tayo ng mentoring after po ng ating church service. At kung nakita nyo po kung gaano ka-anointed at mightily na ginagamit yung ating mga future pastor kanina, yun po ay bunga ng pagme-mentor ni Mami at ni Pastor. So kung gusto po nating gamitin, mas lumago, mas lumalim, at mas makilala ang ating Diyos, ay umattend po tayo sa ating GFCF mentoring. At ganun din po, sama-sama po nating ipanalangin at iluhod sa Diyos na makasama po natin ang ating mga asawa at anak sa Japanese Bible Study para po makilala din nila ang Diyos na sinasamba natin. So ito po ay magkakaroon po sa August 30, tapos na po yung isa, no? August 30 sa El Sofia. So, 3 minutes walk po from Umejima Station. So, yun po ay, para po sa teen, ay 9:30 to 10:30 at 10:30 to 12:50 naman po para sa adult. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Let us extend our hands to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami sa biyayang ito na nasa aming harapan. Alam po namin ito ay nagmula sa inyo. Wala po, Panginoon, kaming kakayanan na makakuha ng pera kung hindi po ninyo kami tutulungan, kung hindi po ninyo kami bibigyan ng kalakasan. Kaya, Panginoon, ibinabalik po namin ito ng buong pagmamahal sa inyo. At ang panalangin po namin, i-multiply mo ito upang marami pang kaluluwa ang makakilala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, at sa mga faithful giver po na nagbigay, ay patuloy na ibalik mo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw at anuman, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay ay pagpalain mo po sila. Kung may sakit, Panginoon, pagalingin mo po. Kung anuman ang pangangailangan, Panginoon, ay ipagkaloob mo po. Lord, ganun din po sa mga walang kakayanan sa ngayon, Panginoon, ang panalangin po namin ay i-provide mo at ikaw ang nakakakita ng kanilang mga pangangailangan. Patuloy na idantay mo po ang iyong kamay sa kanila at patuloy na pagpalain ang kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, pasasalamat at pinakamataas na pagsamba sa aming Diyos at na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Glory to God. Hallelujah.
Wala na tayong announcement, no? Alam niyo na ba lahat mangyayari? Alam niyo na ba? Alam niyo na ba? Okay, praise the Lord. Are you blessed? Oh Lord, tayo pong lahat ay magsitayo for our closing prayer. Thank you, Lord. Salamat sa mga exhorter natin at tayo po'y binigyan na naman ng mga makabuluhang katuruan. May the name of Christ be honored among your people. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. In Jesus' name. Amen. Tuloy po natin pasalamatan ng Panginoon. Purihin natin siya. Because He loves us first. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Come on, let's sing. Blessed be. Blessed be your name. And that is plentiful. Where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. And found in the desert place. Go walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing comes. Every blessing you pour out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Hey, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Yes, come on, let's sing verse 2. Blessed be. Blessed be your name. Sun shining down on me. The world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering. Though there's pain in the offering. Yes, blessed be your name. Jesus. Every blessing you pour out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Once again, let's sing, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Yes, you give and take away. You give and take away. I will choose to say, oh Lord, blessed be your name. Yes, you give and take away. Give and take away. But my heart will choose to say, oh Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Sing la 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 la
Yours is the name. Yours is the name that saved me. Mercy and grace, the power that forgave me. Your love is all I ever needed. Yeah, when I wake up in the land of glory, with the saints I will tell my story. There will be one name that I proclaim. When I wake up in the land of glory, with the saints I will tell my story. There will be one name that I proclaim. We say la la la, we say la we say la la la, we say la la come on, let's sing the name of Jesus in this place. We sing Jesus, 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 just that name. Walang ibang itataas, hindi ka wala ang Panginoon. We sing Jesus, the only name, Jesus, Jesus, just that name. When I wake up, there will be one name that I proclaim. When I wake up in the land of glory, with the saints I will tell my story. There will be one name that I proclaim. For the last time we sing, la la la, sing la 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 we say la 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 Bless everyone.